Hi, ka-coffee. Magandang araw po sa inyo. Maulang araw po sa mga taga Metro Manila. Nabalitaan nyo na, di ba? Sa isa nating vlog palubog na talaga itong si Inday Sara Duterte. Biruin mo pinagtatabuyan na siya dyan sa Australia. Isinama na yan si Amy Marcos. Ang masaklap ngayon, kinakaray-karay nila yung pangalan ni PBBM. Dinadamay nila si PBBM sa pagbagsak ni Sara Duterte. Palubog na siya Bakit mandadamay pa siya? At alam mo kung sino yung isa sa mga attack dogs ni PBBM? Malinaw naman itong pugante na si Harry Roque. Kung hindi nyo pa nakikita yan, sa kakapal na mukha, teka, ba't may audio? Sa kapal ng mukha ni Harry Roque, pinagre-resign niya na si PBBM. Sabi niya, ibigay na raw po kay Sara Duterte yung nagpapatawa tong si Roque. Yan ibigay mo na kay VP Sara, tumabi ka. Sabi ni Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinag-uugatan nito, shinare kasi ito ni Roque kasi sa isang podcast ni PBBM kay Cheryl Cosim, sinasabi niya, kung hindi ka nakakatulong sa gobyerno, edi tumabi ka. Halimbawa, si Sara Duterte, malinaw na hindi siya nakakatulong, edi tumabi ka. Gagawin namin yung trabaho namin, wala akong pakialam sa'yo, di ba? Umalis ka dyan kung hindi ka nakakaambag sa amin, hindi ka nakakatulong, umalis ka dyan. Ang masaklap, itong si Roque na isang attack dog ni Sara Duterte, gusto pa mag-resign si PBBM at ibigay na raw kay Sara Duterte. Wala nga nagagawa yung Sara mo, di ba? Ano bang nagagawa niyan? Gala ng gala, pang ilang gala na yan, personal man yan, kung anumang gala na yan, to the point na kailangan na siyang ipagtabuyan ng mga Pilipino dyan sa Australia. Hala, sige pa rin po ang gaya ng gala, walang katapusang gala yan. Doon sa podcast ni PBBM, muling napapag-usapan din itong impeachment ni Sara. Natanong siya ni Cheryl Cosim tungkol dun sa stand niya sa impeachment ni Sara Duterte. Bagamat hindi naman nagbabago yung opinion ng presidente dyan. Lagi naman sinasabi ng presidente yan. Kung siya ang tatanungin, personally ayaw ko na umusad itong impeachment trial. Yan naman ang opinion ni PBBM from the very beginning Hindi naman nagbabago yan Pero wala siyang karapatan dito, si PBBM, sinasabi niya rin naman yan, wala siyang jurisdiction dyan dahil usapin ito sa pagitan ng House of Representatives at ng Senado. Diba? So wag nyo nang idamay si PBBM dyan. So for context lang, sige, pag-usapan natin yan ka-coffee, Ito headline ito ng Inquirer kasi itong part na ito ng podcast ni PBBM, kanina lang itong nilabas, Marcos reiterates, inuulit po ni PBBM, I had no role in Sara Duterte impeachment. Kasi isa sa pinuputok ng butchi ng mga diles o ng mga DDS ay itong impeachment ni Sara. Sisi na naman niya kay PBBM. Wala namang kinalaman si PBBM, sisi kay PBBM. Parang sa kaso ni Digong, sisi kay PBBM kahit walang kinalaman si PBBM dyan. Yan ang sinasabi ng mga diles. President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday reiterated his position not to make any comment on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, even as he stressed that he has no role in it. Malinaw na malinaw yan. Pero ang dynamics kasi ngayon, I think familiar na rin kayo, kasi may kaso rin na umuusad dyan sa ombudsman na medyo marami din mga duda dyan sa ombudsman kasi kay Martires, parang ang takot ng ilang mga netizens, ng mga analysts, yung mga pro-Duterte yan. So, ang posible daw na mangyari, ito mga possibilities lang ito, kapag nag-push through yung kaso dyan sa ombudsman, plunder case ata yan maraming kaso yan kay Sara Duterte, posible, if ever ito yung mga possible scenarios ma-dismiss yung kaso na yan sa ombudsman, at once na ma-dismiss yung kaso na yan, baka magamit ni Sara Duterte yan sa pag-umusad ng impeachment, at ang idadahilan nila sa ombudsman nga na-dismiss yung kaso ko, di ba? Kasi ang worries lang naman yan kasi kanino ba ang loyalty ni Martires, di ba, ng ombudsman. So mamaya biglang ma-dismiss yung kaso na yan ni Sara Duterte na hindi natin alam kung ano yung batayan, ano yung merit ng kaso. Magagamit yan ni Sara Duterte, pabor na naman sa kanya, at dadalhin nila yung ebidensya na yan, magsaserve as an evidence yan dyan sa hearing sa Senado. At ang kanilang press release dyan, na-dismiss na nga yung kaso sa sa ombudsman Ibig sabihin, wala nang merit yung ginawa ng
House of Representatives. So itong wala nang purpose itong impeachment trial na ginagawa sa akin dahil mismong ombudsman dinismiss yung kaso ko. Yan yung mga potential ka-coffee ha na mga dahilan. So medyo magulo yan. Magulo ka-coffee yan. Actually may tunggalian dyan sa pagitan ng ombudsman at nitong House of Representatives. No? So yan yung mga possibilities at least na pag-uusapan natin ngayon. Pinalulutang lang natin yan. So anyway, balik tayo dito sa sinasabi ni PBBM no? Sa podcast niya. Episode 2 ito kay Cheryl Cosim. Lumabas po yan ngayong Sabado. Marcos was asked for his view on the allegations that the delay in the impeachment process against Duterte is due to personal or political interest. Siyempre, totoo naman yan ka-coffee. May political at personal interest yan kung bakit na-delay yung impeachment trial. Kasi kung tutusin, February pa lang, simula nang maipasa yan ng House of Representatives dyan sa Senado, dapat umusad na yan. Ang problema, hindi po umusad yan. So, malamang sa malamang, may personal at political interest na namumutawi dyan. Alam nyo naman kung sino ka-coffee, yung mga character na involved dyan. No? Sabi ni PBBM, all impeachment processes are in the legislature. It's between Congress and the Senate. Sabi po ni PBBM. Malinaw naman yan. So, kahit magbigay ng opinion si Presidente dyan, sabihin ni PBBM, no, ayaw ko ng impeachment, walang say yung opinion na yan. Kasi, executive siya Hindi naman siya parte ng legislature. Diba? Hindi naman siya senador, hindi naman siya miyembro ng HOR, o hindi naman siya congressman. So, wala siyang say dyan dahil nasa legislature yan. Executive siya. Malinaw naman yan. It is not I am busy with transport, with the rice, with all the different things that we are doing that consume my time there, sabi ni PBBM. In short, wala akong time. Wala akong time pag-usapan yung impeachment na yan ni Sara Duterte dahil busy ako sa ibang bagay. Totoo nga naman, itong bigas. Presyo ng bigas, ang daming development na nangyayari dyan, di ba? Kasi hindi lang naman yan yung usapin ng 20 pesos per se, yung presyo ng bigas. Usapin niya ng sustainability. Usapin niya ng pagbibigay tulong sa mga magsasaka para matiyak na magtatagal yung mataas na production natin ng bigas. So, yan isang tinututukan ng Presidente. Pagdating naman sa transport, marami din silang ginagawa dyan. Yung modernization ng EDSA, isa rin yan sa pinag-uusapan. Yung expansion ng LRT, yung subway, marami pa ka-coffee. Halimbawa, yung dyan sa San Juanico Bridge, yung rehabilitation niya, napakaraming bagay ang pinagtutuunan ng pansin ng Presidente. So, parang ang pinupunto niya dyan, sa kanya sagot, na wala na akong time dyan kay Sara Duterte, di ba? Wala akong kinalaman dyan sa impeachment trial na yan. In fact, anong maririnig yung comment kay PBBM patungkol kay Sara Duterte as a whole? Di ba? Wala ka naman naririnig na komento. Sinisiraan ba ni PBBM si Sara? Wala kang maririnig dyan. Pero tingnan mo yung kabilang side. Yung grupo nila Sara, grupo nila Harry Roque, panay sira kay PBBM. Ayaw nila tantanan. Sige, hala, bira, kung ano-anong pinaggagawa nila, pambabastos nila sa Presidente. Diba? Pero si PBBM, may narinig ka bang paninira? Kay Sara Duterte? Wala. Kaya kinakarma na lang yan. Kaya palubog yan si Inday Sara Duterte. Sa kagagawan din nila Harry Roque, kagagawan nila Maharlika, kagagawan nila yung grupo nila. Mga vloggers nila, sarili. Sila mismo, nag-aaway-aaway na ngayon. Naririnig nyo na ba? Nabalitaan nyo na ba? Hindi na nagkakasundo, sila mismo. Nagfa-faction na rin yun, itong mga DDS. Di ba? Kasi, usapin na to ng 2028 Naghahanda na sila sa 2028 Sino yung malalakas na pangalan dyan sa DDS? Kasi nagkakaroon ng reshuffle dyan Agawan ng kapangyarihan. Siyempre, pag usapin na ng kapangyarihan, hahamakin ang lahat niyan. Medyo mainit ang tensyon. Anyway, yung iba dyan, yung mga marites lang naman, wag na natin pag-usapan yan. Pero ang pinupunto natin, hindi na nagkakasundo itong mga DDS mismo. O kayo na mismo, hindi kayo nagkakasundo. Talagang palubog kayo dyan. Sinong principal nyo dyan? Si Bongo? Si Sara Duterte? O palubog kayo ang nangyayari ngayon. Anyway, sige, dito tayo sa travel ni Sara Duterte. Sundutan natin ka-coffee itong previous vlog natin na ipinagtatabuyan siya ng Filipino groups, rights group dyan sa Australia. Hindi fake news yan hindi gawa-gawang issue yan dahil may reference tayo dyan. Yung sa ating previous vlog, pinakita natin yung mismong balita na yan na sumulat mismo yung mga Pilipino dyan sa Australia na wag papasukin. Yun ang gusto nila wag papasukin si Sara at si Amy Marcos. Ang problema, late na nila nalaman na nakapasok na. So, na-late na sila ng pasa ng kanilang sulat, Anyway, ang pinupunto dito ng palasyo sa biyahe ni Sara Duterte, personal ba yan o para sa bayan? Pero malinaw na personal yan. Sa madaling sabi, ginagastosan ng gobyerno itong si Sara Duterte dahil pinapasahod siya, pero puro personal. Hindi para sa bayan yung kanyang biyahe. Yung pinupoint out din natin sa previous vlogs natin. Hindi ka nga nakatutulong sa bansa,
'Di ba? Para bakasyon ka pa, pinapasahod ka pa ng gobyerno, 'di ba? Kakapalan naman 'yan. Sobrang kakapalan na 'yan. Pang personal o pang bayan? That is the question. Yan, very very strong din itong statement ni Yusek Claire Castro sa press briefing niya. This was the reaction of Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro on Friday as regards the travel of Vice President Sara Duterte to Australia for a personal trip. Sunod-sunod na personal trip. Alam mo kung bakit personal trip? Tinatago nila sa term na personal trip. Kasi kung official trip yan, hindi lulusot yan. Kasi bawat biyahe may mga ano yan may mga travel authority yan yung mga travel order, kung sino mga nasa gobyerno, popular kayo dyan, no? Pag magta-travel ka, even out of town lang, may travel order yan. Lalo na sa ibang bansa, kinakailangan mo ng travel order yan. So kung hindi mo ma-justify yung iyong biyahe, hindi igagrant yan ang iyong principal. In this case, ang nag-grant sa Office of the Vice President o sa Vice Presidente mismo, ang Presidente. Or kung hindi, ang Executive Secretary, dahil may authority naman yan given by the President. So, kung official travel yan, mahihirapan magpa-approve yang si Sara Duterte. Kaya ginagawa nila yung personal travel. Buti nga maluwag ang Presidente. Maluwag itong gobyerno na to. Ina-allow siya. O sige, mag-personal travel ka dyan, etc. Kahit yung mga tao mo, pasahod ng gobyerno yan. O sige, karay-karay niya dyan. Personal trip yan. Kasi, ikaw ba naman? Mag-grant ba yan? Yung travel mo, magjo-join ka ng rally. Paano mag-grant yan bilang official travel? Minsan, ginagawang official travel lang yan. Kunyari, meeting with the Filipino community, palusot lang yan. Pero iba ang pinaka-purpose, mag-rally. Kaya sila binabash ng mga Pilipino dyan sa Australia. Ang tahimik namin dito. Gusto namin malaya, kayo naman dito, pupunta dito sa Australia para manggulo. Yan ang kinakagalit nila dyan. Sabi ni Castro, so, wala po tayong masasabi. Kung ano man po ang ginagawa ngayon bilang Vice Presidente, ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Halal hindi hangal Halal na leader ng isang bansa. Ayos din yung mga terms dito ni Castro. Ang pinupunto ni Castro dyan, we can do nothing about the travel of Sara Duterte. Pero ang taong bayan nakakaalam. Ang taong bayan tinatandaan nila kung ano yung ginagawa niya ngayon. 'Di ba? So kung panay gala lang siya ng gala, biyahe siya ng biyahe sa kung saan bansa para sa personal na interes, matatandaan ng taong bayan 'yan. And eventually, babalik sa kanya 'yan. Naiipon lang niya sa taong bayan. Mahahalungkat 'yan pagsapit ng eleksyon ng 2028. Kung tatakbo siya sa presidente, pwedeng iba to sa kanya 'yan. Oh, ikaw nga nung vice presidente ka, puro personal travel ka. O nagliwaliw ka lang, naglagalag ka lang sa iba't ibang bansa, anong nagawa mo? So yan ang pinupunto ni Castro dyan. As of the moment, wala tayong magagawa dyan. Karapatan niya yan na magbiyahe. Sabi ko nga, naubos na ang leave credits niyan kung meron man. Di ba? Karapatan niya yan magbiyahe. Pero alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa niya. Na wala siyang ginagawa. Yan ang ginagawa niya. Wala siyang ginagawa. At magbiyahe lang na magbiyahe. Castro said it would be Duterte's choice if she prefers to travel. Correct nga naman, karapatan niya yan. Baka dyan siya nag-i-enjoy, dyan siya masaya, sa biyahe-biyahe, no? So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya o personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun, sabi ni Castro. House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante could not confirm whether Duterte's trip was personal or official. However, Abante said elected officials must use their time, whether at home or abroad, for the service of the people. Hindi nga. Nandito nga sa Pilipinas, anong ginawa? Pumaten sa rally ng Maisog diyan sa Liwasang Bonifacio. Paano para sa bansa yan? Di ba? Wala ka nang aasahan dyan kay Sara Duterte. Tuloy yan sinasabi ko, worst talaga to worst government official itong si Sara Duterte. Ano pa? Sa ibang bansa, magliwaliw na yan kasi mismo nga dito sa Pilipinas, anong ginawa niya? Wala naman, di ba? Yun nga Huwag na kayong magalit dahil wala namang ginagawa. Yun lang pasahod ng gobyerno, no? Hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagi-lagi bilang halal na opisyal ng bayan, yung oras mo na ginugugol ay pang personal na ginugugol, oras mo sa loob at labas ng ating bansa, ito man ay personal o official, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interest. Yan po ang sinasabi ni Abante sa kanyang press conference. Pero again and again and again, wala tayong magagawa dyan. Isa sa may pinakamatigas na ulo itong si Sara. Wala tayong magagawa dyan. Kahit napaupo nyo na yan dyan sa House of Representatives, napaupo nyo na yan dyan sa Senado, ilang hearing na ang inattendan yan, wala ka rin mapapala. Kasi kung ayaw niya, ayaw niya.
Siya ang may pinakamatigas na ulo. Wala na makakatalo dyan. Siya ang may pinakamatigas na ulo. So, mapipigilan ba siya ni Attorney Claire Castro? Mapipigilan ba siya ni spokesperson Abante? Hindi siya mapipigilan kung anong gusto niya gawin. Dahil siya ang leader, siya ang Diyos. Diba? Siya ang sinasamba ng mga DDS. Malinaw naman yan. Walang ginagawa. Hindi ko lang alam eh. Bakit gustong-gusto pa rin ng mga DDS yan? Wala namang ginagawa. Diba? Anong nagagawa niyan? Anong naitutulong sa bansa natin? Wala naman. Pero bakit gustong-gusto niyo pa rin yan? Oy, magnilay-nilay kayo, maghunos-dili kayo dyan sa mga nangyayaring yan. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Baka may mga nais po kayong sabihin, ilagay po dyan sa ating comment section. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in the next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.